Pilipinas, araw ngayon ng Martes. 25 na sa buwan ng Nobyembre taong 2025 sa ulo ng mga balansyadong balita. Dating Secretary Harry Roque tinanggi ang impormasyon na siya'y inaresto sa Amsterdam sa the Netherlands. Mga pinaaresto dahil sa flood control scandal, binigyan ng ultimatum ng DILG. 1 milyong pisong pabuya, alok naman ang Department of Justice para sa ika-aresto ni Cassandra Leong. House Majority Leader Sandro Marcos isinabit ni dating Congressman Zaldico sa budget insertions. Bukod sa EDSA trillion peso march, malaking pagtitipon ni Kakasarin sa Luneta at sa iba pang panig ng bansa sa November 30. 7 patay sa bakbakan sa Kidapawan sa Cotabato. 3 patay sa pagkararo ng truck sa ilang sasakyan sa Antipolo City. At bagyong Verbena magla-landfall sa northern portion ng Palawan. Halos 50,000 katao apektado. Magandang hapon Pilipinas, kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita ay tinanggi na dating Secretary Harry Roque ang impormasyon na siya ay naaresto ng Interpol habang nasa Netherlands. Sa kanyang Facebook page, sinabi na Roque na siya ay patungo sa Vienna, Austria ngayon. Para patunayan ang kanyang pahayag, ipinaskil ng dating kalihimang kopya ng kanyang ticket sa eroplano patungong Vienna. Ang Pilipinas ay humiling sa Interpol na maisyuhan ng red notice si Roque dahil sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Aapela ang kampo ni dating presidential spokesperson Harry Roque matapos ang desisyon ng korte na kansilahin ang kanyang pasaporte. Sa isang video message, iginiit ni Roque na hindi pa pinal ang desisyon ng Pasig RTC at may 15 araw pa upang makapaghain ng motion for reconsideration. Kasabay nito, nanawagan si Roque ng dasal para sa kanyang kaligtasan. Bukod kay Roque, kinansila rin ang pasaporte ni Cassandra Ong at 3 iba pa kaugnay ng kasong human trafficking dahil sa mga iligal na aktibidad sa Pogo sa Porac, Pampanga. Panoorin at pakinggan po natin ito. Ang dahilan ng hukuman, maski hindi daw ako umalis ng Pilipinas para takbuhan yung kriminal na kaso ko, ako naman daw po ay nananatiling labas ng bansa at hindi hinaharap ang proseso sa Pilipinas ng walang dahilan. Okay. Well, unang-una po, hindi pa po pinalyan. Kaya nga po ako nagtataka kung bakit lahat sila ay sinasabi na kanselado ng passport ko. Meron pa po akong 15 araw para mag-file ng motion for reconsideration at nagfa-file po ako ng motion for reconsideration. Bakit? Samantala sa iba pang mga balita, naglabas na ng 1 milyong pabuyang reward ng Department of Justice para sa sinumang makapagbibigay ng tamang impormasyon na magtuturo sa kinaroroonan ni Cassandra Leong na akusado naman sa kasong human trafficking. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, nakahanda silang ibigay ang naturang pabuya para madakip si Ong na sinasabing may koneksyon sa iligal na operasyon ng Pogo. Nauna nang naglabas ng whole departure order at kinansila na ang pasaporte ni Ong at mayroon na rin inilabas na red notice laban sa kanya. Sinabi pa ni Beda na makikipag-ugnayan ng DOJ sa mga otoridad sa Japan upang matuntun siya dahil sa unang ulat na naroon umano si Ong. Samantala, kumpiyansa si Senator Risa Hontiveros na maibabalik na sa bansa si Attorney Harry Roque at Cassandra Leong kasunod ng kanselasyon ng kanilang mga pasaporte. Sabi ng senadora, hindi maaring habang buhay nilang tatakbuhan ang pananagutan nila. Hindi rin dapat umanong tumigil ang pamahalaan hanggat hindi napapanagot ang mga sindikatong nasa likod ng mga pogo at hindi sapat na si Alice Guo lamang ang mapapanagot. Samantala, naniniwala naman si Senator Sherwin Gatchalian na mas makabubuti kung uuwi na lamang sina Roque at Ong. Anya'y liliit na ang kanilang mundo matapos kansilahin ang kanilang mga pasaporte. 17 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, mayroon na lamang hanggang Huwebes para sumuko ang iba pang akusado sa 289 million flood control scam sa Oriental Mindoro. Babala ng Interior Secretary John Vic Remulla, kung hindi pa sumuko ang mga akusado ay hahanapin at tutugisan ng mga ito. Sa ngayon, 8 na ang sumuko at naaresto pero nananatiling at large si dating ako Bicol Congressman Zaldico. Dagdag ni Remulla, para sa mga individual na nasa ibang bansa, maaari silang magtungo sa mga embahada at sila na ang bahala para maibalik sa bansa ang mga ito.
Idinawit naman ni dating Congressman Zaldico si Majority Floor Leader Sandro Marcos na tumatabo ng bilyong-bilyong piso sa budget insertions taon-taon. Sa Part 2 video ni Ko na ipinost sa kanyang social media, sinabi nitong aabot sa higit 50 billion pesos ang isiningit ni Sandro sa loob ng 3 taon. Anya, laging may utos si Congressman Sandro sa BICAM Conference Committee na ipasok ang kanyang mga proyekto. Pakinggan at panuurin po natin ito. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion. Samantala, sabi pa ni Ko, nagalit sa kanya si Congressman Sandro Marcos dahil kulang ng 8 billion pesos ang in-insert na proyekto sa 2025 budget at may mga kontraktor na nakapag-advance na. Narito po mali ang part 2 video o part ng part 2 video ni dating Congressman Zaldico. Sa akin, nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget, ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga kontraktor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Samantala sa kaugnay na balita, isang kriminal na umiiwas sa hustisya naman ang buwelta ni House Majority Leader Sandro Marcos sa pinakabagong alegasyon ni Zaldico. Sa isang statement, binigyang din ng congressman na malinaw ang agenda ni Ko na pagpapabagsak lamang sa kasalukuyang administrasyon. Ibinulgar ni Marcos sa base sa mga intel report. Nakipagkasundo man si Ko sa ilang grupo ng agenda ay pabagsakin ng gobyerno. Binigyang din ng presidential son na mga pagbubulgar ni Ko ay hindi revelasyon kundi destabilisasyon. Samantala, humarap na sina Congressman Arjo Atayde at Congressman Dean Asistio sa Independent Commission for Infrastructure o ICI pero sa pamagitan ng executive session. Naging emosyonal si Atayde bago pumasok sa tanggapan dahil pawang hearsay lang at wala pang ebidensyang aligasyon laban sa kanya at sa kanyang ama. Anya, humarap siya sa ICI para patunayan na inosente siya at nakahanda rin ang kanyang ama na harapin ang investigasyon. Narito po si Congressman Arjo Atayde. Yung father niyo yung tumatanggap on your behalf? Yes po, again, it's all hearsay po sir eh. Kasi until now, as I said, baka mas mabuti po bago po magturo, bigay po muna sa akin yung ebidensya laban sa akin because up to this point, since September 8, they haven't even given out anything against me or my father, you know, and my father is also willing to go through the investigation. Wala po kami tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence po and Hinamo naman ni Congressman Asistio ang mag-asawang Diskaya na patunayan ng aligasyong tumatanggap umano siya ng kickback. Sabi pa ni Asistio, humirit siya ng executive session sa komisyon dahil baka magkaroon ng trial by publicity mula sa mga sensitibong detalye na kanyang sasabihin. Narito naman si Congressman Dean Asistio. Humarap po tayo dito sa ICI para makipagtulungan sa investigasyon. Nang sa ganun, mabigyan din tayo ng pagkakataon na ma-hear yung name natin sa allegations laban sa atin. Sir, ba't kayo nag-request na executive session? Para po mas maprotektahan dahil baka magkaroon po ng judgment by publicity. At baka meron po tayo mga sensitibong masabi sa ICI na hindi muna kinakailangan lumabas sa publiko para ho hindi abala sa investigasyon natin. Una sa lahat, wala akong katotohanan yon. Naglabas na po ako ng official statement. Nung araw pa lang, noong September 8, na binanggit nila ito sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero ba't ikaw dadaw it? I mean, of all the congressmen? Patunayan ho nila. 23 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, isinusulong ni Cavite Congressman Kiko Barsaga na magkaroon naman ng mandatory disclosures ang lahat ng foreign travel ng mga congressman
bilang pagpapalakas ng transparency at accountability sa Kamara. Sa ilalim ng panukala, kinakailangan magsumite ng advance written disclosure bago bumiyahe ang mga mambabatas na siya ring ipopost sa website ng Kamara para madaling ma-monitor ng publiko, media at oversight bodies ang kanilang mga aktibidad. May kakibat na parusa ang hindi pagsusumite o pagbibigay ng maling impormasyon kabilang ang reprimand, censure o suspension, salig na rin sa House Rules. Matatandaan na umani ng batiko sa pag-alis ng ilang lokal na opisyal ng Cebu sa kasagsagan ng Bagyong Tino. Bukod dito ay pag-alis din ng bansa ni dating Congressman Saldico para magpa-check up umano, pero hindi na muling umuwi nang pumatok ang isyu ng flood control scandal. Inamin ni Caloocan City 3rd District Representative Dean Asistio na isang beses silang nagkita ng kongresistang si Curly Discaya na siyang nagdawit sa kanya sa flood control mess. Sa ambush interview matapos sumalang sa executive session ng ICI, sinabi ni Asistio na nangyari ito sa isang awarding ceremony sa Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo noong November taong 2024. Tanging pagpapakilala lang anya sa isa't isa ang kanilang napag-usapan ni Discaya na siya umanong presenter sa event habang siya naman ay awardee. Idiniin ni Asistio na pagkatapos nito hindi na ulit sila nagkausap ng kongresista. Narito po muli si Caloocan City 3rd District Representative Dean Asistio. Nag-meet po kami once, that was November 2024, nung meron pong awarding doon sa loob po ng Camp Aguinaldo sa AFP, isa po ako sa mga awardee. At si Mr. Discaya po ay nandoon bilang presenter ng award. So nag-meet po kami, once lang, tapos parang pinakilala lang po ako. Yun lang po. Samantala, 7 katao naman ang nasawi sa nangyaring enkwentro sa Barangay Malinan sa Kidapawan City sa Cotabato. Batay sa ulat ng Police Regional Office No. 12, nagugat ang bakbakan ng pagbabaril naman ng mga armadong lalaki ang grupo ng mga biktima. Ayon sa isang nakaligtas, bigla na lamang silang pinaputukan ng armadong kalalakihan. Nakilala naman ng pulisya mga residente mula sa Cotabato City at mga nasawi, ngunit pansamantalang tumutuloy sa Kidapawan mula pa noong Agosto 8. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis Di Maala, posibleng may kaugnayan sa Rido o matagal ng alitan at sigalot sa lupa sa pagitan ng involved na mga pamilya o grupo. Pumasa sa hamong resignation ni Senator Raffy Tulfo ang Administrator ng National Irrigation Administration na si Eduardo Guillen. Ito ay kung mapapatunayang depektibo ang isinagawang repair sa Bulo Small Reservoir Irrigation Project sa San Miguel, Bulacan matapos itong masira dahil sa bagyong Karding noong 2023. Sa budget deliberation sa Senado ng NIA, sinabi ni Tulfo na palyado ang naging pagsasaayos dito na ginastusan pa umano ng pamahalaan ng 50 million pesos. Pero pinabulaanan ito ni Guillen at sinabing ang kontraktor ng proyekto ang nagsaayos ng sira nang walang ginagastos ang gobyerno. Kumpiyansa rin si Guillen na wala ng sira ang naturang irrigation project. Pakinggan po natin si Guillen. Ang sinasabi ko kay Senator Tulfo po, yan ay pinaayos natin na maganda, nilagyan pa natin ng bakal sa loob. Kaya sigurado po ako na but anyway, tinapos po nirepair po ng contractor yan nang wala pong ginastos ang gobyerno. Hindi po yung, ang alam kasi ng ating mahal na senator, may 60 million na ginastos na pinondohan ulit. Ang budget po kasi ng NIA bilang GOCC, ang classification po niyan sa GAA ay MOOE. So ang pagkakalam ng ating senador, yan ay para sa maintenance, pero hindi po yon. Yun po yung mismong budget nung kanal na yan noong 2014, yung 50 million na sinasabi niya. Balansyado! 27 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na ang unang buhos ng mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapag-ulat. Ako po si Miss Karen Ouyong. At Henry Uri. Pabalik tayo sa ilang saglit. Balansyado!